Yo, what's up mga tropa peeps? Happy long weekend po sa ating lahat. Nako hanggang bukas holiday pa rin. Kaya po nako sulitin na ninyo ang mahabang bakasyon, mahabang pahinga. At sa mga tropa peeps naman natin na mga OFW nagagala po ngayong araw, mag-ingat po kayo at huwag niyo pong kalimutan na dumaan sa simbahan diyan sa lugar ninyo at tawagan po din ninyo ang inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Dito po sa ating topic na ito, patungkol po ito dito sa pagpunta ng mga anak ni Digong doon sa Dahig. Dahil po sila po ay pinatawag. Gusto po silang makausap silang apat. Si Kitty, si Sara, si Pulong at si Baste. Ngayon po, meron pong hindi sinasabi sa atin etong mga Duterte. Kasi ah, hindi po yun usual na patawag. Kumbaga hindi yun hindi yun pangkaraniwan na pagpapapunta ng lahat ng anak ni Digong doon sa Dahig. Parang may something. Parang meron silang hindi sinasabi sa atin at meron po silang inililihim sa atin pero hindi po maitatanggi. Na meron pong kumbaga mga tawag dito, mga paramdam. Ayan, meron pong mga sign na meron pong inililihim sa atin itong mga Duterte at hindi nila sinasabi ang tunay na kalagayan ni Digong. So ito po yung interview nitong si Pulong at nitong si Kitty doon po sa Dahig. Panoorin po natin. Of course, yan yung special request niya is makita niya yung apat niyang anak. Kailan po kaya makakarating si Captain Mayor Bastet? Ewan ko. Pero text namin maya, tanungin namin. Pero I know malapit na yun kasi nag-open na rin siya ng Patayawan doon and pinano na niya yung biyahe niya papunta dito. Ano naman po mga napag-usapan ninyo ngayon? Actually, no, I was the latest to arrive today. Pagdating ko, as I entered the room, si Manong Pulong nandun nakaupo sa sahig, nagmamasahe na ng paa. As usual. Kasi crash course talaga siya ng masahe, di ba? So, sabi niya, oh, he's so tiny, pero he has a big heart for his family. So, ayun, pagpasok ko, nagmamasahe sa papa namin si Manong Pulong, and then si VP naman, she was briefing him sa mga updates sa mga kailangan niyang malaman. So, we talked a bit about politics kasi, syempre, that's his interest. Sinabi ni VP about yung mga ghost projects. Flood control. Flood control Anong budget. sabi po ni Yes. Tatay Dibo? Ayun, madami siyang tanong about it, but of course, may limits din sa pwede naming pag-usapan dun sa loob. And then, we shifted to family matters. Mga bilin niya sa amin magkakapatid. Of course, may instruction siya sa bawat isa, especially kay Manong as the eldest son. Pero sabi naman namin na, di bale, hintayin mo na lang si VM Sebastian kasi papunta na rin siya. And so, you can instruct us na sa mga bilin mo sa amin apat. Can you share anything kung ano yung mga bibir? Yung mga hindi naman po personal. Ano naman, yun pa rin, the first thing talaga, no, is to take care of each other. He emphasized the value of family and how important, the family bond is. Kasi ang hirap kung kalaban mo na lahat, kalaban mo pa yung, yung pamilya mo. So, he always reminds us to take care of each other as siblings and to look out for each other, Uy, ang tinodana, no, kay, wala ko kaliko na po drone kay, sabayan ako si Papa. Para ganado siya kay, Duha mo may ligo. duha mi way ligo. So, yes, yan yung bilin niya talaga sa amin. Take care of each other, look out for each other, and always remember the value of family. Do not stray away from his teachings. Kung ano yung mga sinasabi niya, yun yung dadalhin namin hanggang. And do your thing though. Do my thing. Hindi mo na kailangan ng signature. Okay. Kaya mo do yan. Okay. With the marching order, we'll do it. Ibig sabihin po niya, dapat matanggal na si Pangat. Anyway. Ayan. Kita nyo?
Meron pong ano, merong hindi sinasabi sa atin, etong mga ano, etong mga anak ni Digong. Kasi sila lang po ang nakakapasok ngayon doon. Si Hanilet hindi na po nakakapasok. Ewan ko kung umuwi na ng Pilipinas si Hanilet, nung mga nakaraang, panahon, binan na sa pagdalaw etong si Hanilet. Ngayon mga anak na lang po ang, puwedeng makapasok doon sa dahig sa ICC. So ngayon, yung mga habilin na ito ni Digong, 'di ba, kumbaga basic na, 'di ba? Ganyan naman, magmahalan kayo mga magkakapatid, bantayan niyo yung mga kapatid, 'di ba? Huwag kayong mag-aaway-away, 'di ba? Kumbaga, alagaan ninyo ang pangalan ng pamilya, yung mga ganyan, basic na 'yan. Pero alam niyo po, hindi po ito gagawin, na parang naglalambing si Digong, na ano, na parang meron ng pagpapaalam, 'di ba? Alam niyo, ayaw nating mangyari 'yan. Kasi ang gusto natin, si Digong ay after 30 years makauwi pa po dito sa Pilipinas. Pero tingin ko, pinanghihinaan na. Pinanghihinaan na. Medyo siguro baka humihina na ang, loob ni Digong at nararamdaman ni Digong na baka anytime, puwede na siyang, magpaalam. Kaya po before, time is, running out, before the time has come, eh, makapagsalita na siya, 'di ba? Yung kumbaga yung mga huling hirit, yung mga huling habilin, masabi niya na. At, kumbaga, kumbaga mai-ano niya na, mai-relay niya na sa kanyang mga anak yung mga dapat gawin. Eto po yung mga malungkot na parte ng, buhay ni Digong sa pagbabayad niya sa kanyang mga kasalanan doon sa ICC. Kapag po nangyari kasi 'to na etong si Digong ay, biglang mamaalam, hindi magiging masaya ang mga Pilipino. Hindi, kahit ako hindi ako magiging masaya kasi ang gusto ko talaga mapagbayaran niya yung kanyang mga kasalanan, 'di ba? Yung EJK, kung 30 years ang kanyang, sentensya, matapos niya 'yon. Yung hanggang sa kanyang katandaan, ano niya, malaman niya na mali ang kanyang nagawa. 'Di ba, na hanggang sa siya ay, magsisisi, at, kumbaga tatanggapin niya sa kanyang sarili na yung mga nagawa niya noon na mga utos para gurgurin na lang itong, mga pinagsususpetsahan o suspect, 'di ba, maling-mali at ito po ay crime against humanity. 'Di ba, 'yan ang ano natin, gusto natin mapagbayad si Digong. Ngayon hindi sinasabi ng mga anak ni Digong na may something na gano'n. Tingin ko ayaw lang nilang tanggapin o ayaw lang nilang, 'yun ang isipin natin o 'yun ang makarating sa atin, na kumbaga parang ang dating gusto nilang, ipadating sa atin ay fighting spirit ni Digong. Hindi nawawala ang kanyang fighting spirit, ang kanyang, kumbaga yung talagang, kumbaga laban na etong si Digong ay, makakauwi pa din. Makikita pa din ng mga Pilipino. Ngayon, eto yung isang sign din na sinasabi ko na medyo hindi na maganda ang kalagayan ni Digong. Nag-request na naman sila ng interim release. Meron na naman sila yung parang ano, hindi ko alam kung inulit ba 'yan o kung ano man ang tawag diyan. Another interim release na naman. At, inaano nga nila, kumbaga parang pinapaliwanag nila sa ICC na si Digong ay hindi flight risk, si Digong ay hindi mananakot ng mga witnesses, ng mga nagdemanda, at si Digong ay, wala ng kapangyarihan. Pero ito napansin ko, bakit sila nagre-request na talaga ng, kumbaga taimtim yung kanilang request na ano, na interim release. Kumbaga nag-ano na sila na kumbaga umalis na sila dun sa hindi na sila gaanong, ano dun sa yung kay Can, yung pag-disqualify kay Can, mga ganyan. Hindi na nila iniisip 'yan. Interim release na po ngayon ang kanilang, tinututukan. At tingin ko nga etong, kalagayan ni Digong na pamamayat, etong lagay ni Digong na sa kanyang kalusugan, siguro baka hindi hiyang sa mga gamot kahit na anong ganda ng ano, ng, healthcare sa Netherlands, doon sa ICC, kung hindi ka hiyang sa mga gamot na ibibigay sa'yo, mga vitamins o kung ano-anong mga maintenance, 'di ba, sa
iyong kalusugan, eh talagang hindi ka bubuti. At 'di ba nga nitong mga nakaraang panahon sinabi ni Hanilet, sinabi rin ni Sara Duterte na namamayat ang kanilang ama pero wala namang emergency. 'Di ba? Wala namang gaanong kumbaga hindi naman gano'n ka-delikado ang lagay ni Digong. Pero 'di ba, kasi malay ba natin kung nagsasabi sila ng totoo. So, kung etong mga sign na ito pinatawag ang mga anak, naghuling habilin na, naghahabilin na sinasabi na kung ano yung mga dapat gawin ng mga anak. O tapos etong interim release, talagang pinupush talaga nila na mapalaya si Digong doon sa host country. Yan po yung tingin ko isa sa mga sign na talagang si Digong po ay medyo ano na, medyo hindi na po talaga maganda. Ngayon, eto, si Banat Bay pumunta na rin po doon sa The Hague. Nakita ko sa isang post ni Alvin and Tourism, nandoon si Banat Bay sa The Hague. So, ayan na yun, di ba? Makikita nyo. Meron na ring nangyari na parang pa-concert doon sa Davao. Yung limang buwan, isang sigaw ba yun? O 5 buwan, isang kulungan. ah, yan yung ginanap na pa-concert para dito kay Digong. Alam niyo po yung isang post ng isang vlogger na sinasabi niya na parang meron dito yung post ng vlogger. Ako hindi ako ano doon, hindi ako kumbaga parang hindi ako conforme doon sa post nung isang vlogger na napakarami daw pong nagmamahal kay Digong. Sabi ng isang nag-hallucinate na DDS na si Sas Rogando Saso, sabi niya, there are millions Filipinos who are proudly declaring proud to be raised by a Duterte. I don't hear anyone saying that about any politician. So, hindi mo talaga maririnig na I've been raised by Cory Aquino. I've been raised by Fidel B. Ramos. I've been raised by Erap Estrada. I've been raised by Gloria Macapagal Arroyo. Or even Pinoy. I've been raised by Noynoy Aquino. Wala po talaga. Hindi po talaga yan sasabihin ng mga matitino. Yung mga tatanga-tanga lang at mga bobo ang magsasabi niyan. Bakit? Si Digong ba nagpalamon at nagpalaki? Sa mga taga Davao? Di ba mga magulang naman nila? Kunwari ako, sasabihin ko, I've been raised by a Duterte. Ang tatay ko hindi naman si Digong Hindi naman Duterte Di ba? Kaya talaga pong wala tayong maririnig na kahit isang tao na sasabihin niya na siya ay pinalaki ng isang politiko. 'Di ba? Never 'yan. Never. Ngayon lang po, ngayon lang. Kasi nga syempre ang mga taga Davao, hindi naman sila makakatanggi. Let's say, kunwari, pumunta ka doon, tapos, anong I've been raised by Duterte? Hindi I've been raised by my mom and dad. I've been raised by my nanang and tatang. I've been raised by my mama and papa. I've been raised by mamang. Hindi po sasabihin na I've been raised by a Duterte. Magagalit sa'yo nanay mo. Magagalit sa'yo tatay mo. Di ba? Pero sa kanila po, yan, katulad niyan, propaganda ni Sasrogando Sasot, hindi niya alam. Naku po, parang ginagawa niyo naman kasing mga uto-uto ang mga taga Davao. 'Di ba? Sinabi niyo ba doon sa mga taga Davao na, teka, may lilipad diyan na drone tapos meron diyan nakalagay, proud to be raised by a Duterte. 'Di ba? Kasi never naman na ni-raise ni Digong ang mga taga Davao City. Never ni-raise ni Digong ang mga Pilipino. Baka nakakalimutan ng mga kababayan natin at nitong si Sas Rogando Sasot na walang matinong ama. Na mag-iiwan ng napakalaking utang at ang magbabayad,
yung mga taong bayan na tinuturing kuno niyang mga anak, ni-raise niya, ha? Baka ni-raise yung debt, yung utang, baka tinaasan, ni-raise. Yung mga sahod ng mga Pilipino hindi itinaas. Pero ang itinaas niya ay yung utang natin. Utang na yan. Sa halip na i-raise niya, ang watawat ng Pilipinas, ang ni-raise niya ay ang watawat ng mga Chekwa. So, nakaka-proud bang sabihin, proud to be raised by a Duterte? Hindi po. Siguro kunwari ako taga Davao, nakita ko yon, papalakpak ako, yay! Ang galing! Kasi kapag hindi ka nakisang-ayon doon, baka magulpi ka. Kapag sinabi mo, I've been raised by Duterte. Kahit kailan, di naman ako binigyan ng baon nito. Kahit kailan, di naman ako binigyan ng pangkain nito. Kaya, hindi po tama na sabihin na maraming Pilipino ang nagsasabi at proud na sinasabi nila na sila po ay ni-raise ng isang Duterte. Di ba hindi totoo yun? Doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa facts. Doon lang tayo sa tunay na mga pangyayari sa buhay nating mga Pilipino. Kung sasabihin natin na we are proud that we are being raised by a Duterte, so, nakaka-proud pala yung iniwanan tayo ng 7 trilyong utang. Nakakatuwa pala yun. Nakaka-proud pala yung ang daming nagurgur sa EJK. Nakaka-proud pala na nung panahon ng panunungkulan ni Digong, napakaraming mga ghost flood control projects. Kasama pa dyan ang mga anomalya ng Parmali, anomalya sa DBM at sa PhilHealth. Nakaka-proud pala yun. Ngayon ko lang nalaman, nakaka-proud pala yun. Syempre, kapag ikay talaga Duterte diehard supporter, nakaka-proud yun. Di ba? Diyos Maria Joseph. Doon pa lang sa tayo ibinaon sa 7 trilyon na utang. Napaka tindi ng dahilan nun. Kumbaga, hindi ko na matatanggap yun. Kahit sarili ko pang tatayan. Kung malaman ko, kunwari, namatay tatay ko, pagmulat mo ng mata, biglang may darating na mga tao, tatay mo may naiwan sa aming utang, 10 milyon, ikaw ang magbabayad. Di ba? Kaya, yung mga Pilipino na sinasabing proud to be raised by a Duterte, baka nga meron talaga. Sige, bigay na natin, baka nga meron talaga. Pero hindi nyo ba naisip? Kunwari, ikay tinulungan ni Digong. Hindi mo alam, yung anak mo, hindi pa pinapanganak, may utang na. Meron ka mga bagong panganak na anak. Kalalabas lang. Let's say, 3 days pa lang na pinapanganak sa mundo. May utang na, 150,000 pesos. Hindi pa man lang nabibigyan ng pangalan, hindi ka pa man lang pumipirma sa birth certificate, may utang na yung anak mo. Kaya, yung we are proud to be raised by a Duterte, isang malaki pong kaipokrituhan. Si Pinoy, nung bumaba sa pwesto, 6 trillion ang utang natin. Nung umalis na si Digong sa Malacanang, 13 trillion ang utang natin. So, ganun po kalaki ang dinagdag sa utang. Yung utang ng mga presidente simula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay Pinoy, 6 na trilyong piso. Pero dito, kay Digong, 7 trilyong piso ang kanyang dinagdag. So, ganun po kalaki. Yung 100 taong utang ng Pilipinas, ginawa doble ni Digong within 6 years. Kaya po hindi nyo ako masisisi ng isang katulad ko na nag-iisip lang naman, common sense lang naman ginagamit ko dito binaon tayo sa utang, so bakit mo gugustuhin? Bakit mo susuportahan? So yun po ang naging dahilan ko kung bakit hindi na ako humahanga kay Digong. Kung bakit yung dating pagtingin ko sa kanya at ang tawag ko sa kanya Tatay Digong, binawi ko. Kasi nga, ayoko sa tao na palautang tapos ibang tao magbabayad. Yun lang po yun.
Kaya po, dito, kay Sas Rogando Sasot, napakabobo mo, napakatanga mo. Yung sinasabi mong milyong Pilipino, hindi milyon yun. Walang proud na binaon tayo sa utang ni Digong. So yung topic po natin kanina patungkol dito sa mga may inililihim. Etong mga anak ni Digong, tingnan natin kung ano po ang mga mangyayari in the next few days, few months, few years. Tingnan natin kung hanggang saan ba ang aabot ang kumbaga kalakasan ni Digong. Pero tingin ko matagal pa eh. Kasi 'di ba merong kasabihan, ang masamang damo matagal mamatay. Kung mabait si Digong, baka wala na yan. Pero alam natin masamang damo eh, 'di ba? Kaya tignan natin kung kayang kontrahin ni Digong ang kung bibigyan pa siya ng kalakasan para mapagbayad sa kanyang mga kasalanan dito sa mundong ibabaw. Yan po ang abangan natin. At tignan natin kung etong si Harry Roque, sabi ni Pulong daw wala na daw pirma-pirma, may mga sinasabi pababagsakin daw si PBBM. Diyos ko day. Parang 2 taon yun ang sinasabi yan. Hanggang ngayon si PBBM pa rin presidente. Baka matapos na ang termino ni PBBM, sasabihin ninyo, pababagsakin nyo pa din. Suntok sabon na lang talaga si Harry Roque. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.